David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1006. Sa pagtapak sa bangkay, si David ay parang Diyos ng kamatayan, at nasa harap siya ni Xuan Yuanyan sa isang iglap. Sa pagtingin sa hitsura ni David, ang mukha ni Xuan Yuanyan ay napakapangit. Kahit na napapalibutan siya ng ilang Wazong guards, si Xuan Yuanyan ay natatakot pa rin. Ngunit sa oras na ito ay hindi na siya makatakbo, maaari lamang siyang lumaban hanggang kamatayan. Huminga ng malalim, pinipigilan ng takot sa kanyang puso, malamig na sinabi ni Xuan Yuanyan, David, pinatay mo ang aking anak, patayin ang aking mga anak sa pamilya Xuan Yuan, ngayon ay ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Malamig ang mukha ni David, at dahan-dahan niyang sinabi, hindi ka karapat-dapat sa isang mapagpasyang labanan sa akin, maaari kitang patayin sa isang tibak lamang. Habang nagsasalita, muling bumuhos ang hininga sa katawan ni David, at ang walang katapusang espiritual na kapangyarihan ay agad na nagbuga ng bagyo. Matapos maramdaman ang hininga sa katawan ni David, nagulat si Xuan Yuanyan at ang iba pang mga disipulo ng Xuan Yuan. David, pwede naman tayong mag-usap. Tiningnan ni Xuan Yuanyan ang malupit na aura ni David at gustong makipagkompromiso. Pinag-uusapan ng iyong ina. Galit na nagmura si David at pinatay ng espada. Naramdaman ni Xuan Yuanyan ang nakakatakot na sword energy na ito, at hindi nang ahas na lumaban, at nagmamadaling iniwasan ito. Ngunit kahit na sinubukan ni Xuan Yuanyan ang kanyang makakaya na umiwas, ang napakalaking enerhiya ng espada ay nagwasak pa rin sa katawan ni Xuan Yuanyan mula sa mga sugat, at umagos ang dugo. Sa pagtingin sa mga sugat sa kanyang katawan, si Xuan Yuanyan ay sumimangot ng mahigpit. David, ikaw. Anong klaseng lakas ka? Bakit napakalakas ng espadang ito? Gulat na tumingin si Xuan Yuanyan kay David. Sa pananaw ni Xuan Yuanyan, malapit nang abutin ng lakas ni David ang lakas ng rurok ni Wazong. Ngunit tiningnan ni David ang katotohanan na siya ay papasok pa lamang sa Wazong sa unang pagkakataon. Si Xuan Yuanyan ay hindi pa nakakita ng isang leapfrog murderer. Maraming mahuhusay na mandirigma ang maaaring hamanin ang mga kalaban ng isa o dalawang antas na mas mataas kaysa sa kanya, ngunit tulad ni David, napakabihirang direktang tumawid sa isang malaking kaharian. Hindi pa ito nakita ni Xuan Yuanyan. Hindi mo kailangang alalahanin ang lakas ko, basta ang alam mo, makikita mo kaagad ang anak mo. Sabi ni David na may malamig na ekspresyon. Hindi mo kailangang maging masyadong mayabang, sa tingin mo ba ako lang ang may ganitong mga lakas? Malamig na umungol si Xuan Yuanyan. Anong klaseng skill meron ka, gamitin mo lang. Malamig na tiningnan ni David si Xuan Yuanyan, ang kanyang mga mata ay parang nakatingin sa isang taong naghihingalo. Sa pagtingin sa mga mata ni David, alam ni Xuan Yuanyan na wala na siyang paraan, at pagkatapos umatras, sumigaw siya, ayusin. Nang marinig ang utos ni Xuan Yuanyan, ang apat na martial sects ng pamilya ni Xuan Yuan ay sabay-sabay na naglabas ng punyal at inihampas ito sa lupa, at pagkatapos ay apat na sinag ng liwanag ang hindi kailanman bumaril mula sa punyal. Kasabay ng apat na sinag ng liwanag, mabilis na kumalat ang hangin ng kamahalan. Ang nakakatakot na pamimilit ay naglalaman ng walang katapusang layunin ng pagpatay, at hindi nagtagal ay nabuo ang isang malaking magic circle, na bumabalot kina David at Xuan Yuanyan dito. Napatingin si David sa unti-unting nabuong pormasayon, at tumaas ang sulok ng kanyang bibig sa paghamak. Sa huling pagkakataon na nakipag-usap sa kanya si Xuan Yuanyan, ginamit niya ang gayong magic circle, at ngayon gusto pa rin niyang gawin itong muli. Wala ka bang bago? Noong huling beses na hindi ako tinulungan ng magic circle mo, this time wala na akong silbi. Tumingin si David kay Xuan Yuanyan at nginisyan. Kabanata 1007. Naningkit ang mga mata ni Xuan Yuanyan, masyado mong minamaliit ang pormasayon na ito. Sa huling pagkakataon na hinayaan kitang makatakas dahil sa kawalang ingat ko, hinding-hindi na kita pakakawalan sa pagkakataong ito. Talaga, gusto ko talagang subukan ito. Nagtaas ng kilay si David. Kung gayon tutuperin kita. Pagkatapos magsalita ni Xuan Yuanyan, sumigaw siya, sacrificial formation. Habang bumabagsak ang boses ni Xuan Yuanyan, nagkatinginan ang apat na pamilyang Xuan Yuan na si Wu Zhang, at pagkatapos ay biglang hinawakan ang punyal sa lupa, nakita lamang ang enerhiya ng apat na Wu Zhang, na mabilis na dumaan, ay hinigop ng pormasayon. At ang lahat ng enerhiyang hinigop ng pormasayon ay napunta sa katawan ni Xuan Yuanyan, at ang pormasayon na ito ay tila naging bahagi ng katawan ni Xuan Yuanyan.
Hindi nagtagal, ang Wuzong ng apat na Xuanyuan clan ay bumagsak sa lupa, ang kanilang mga katawan ay tila kinuha sa kanilang mga laman at dugo at naging isang mummified na bangkay. Hahaha, gusto kong makita kung nababaliw ka na ba. Tumawa ng malakas si Xuanyuan at pagkatapos ay hinampas ito ng palad at isang nakakatakot na hininga ang bumuga. Boom! Direktang binomba ng malaking puwersa ang katawan ni David. Si David ay parang saranggola na may putol na tali at agad na natamba. Ang mga gintong kaliskis sa katawan ni David ay talagang nahulog sa ilalim ng palad na ito. Sabi ko, sa formation na ito, ako ang master. Nang makitang sinampal ng mag-isa si David, buong pagmamalaki ni Xuanyuan yan. Nasipsip na niya ngayon ang enerhiya ng apat na Wuzong, at ngayon ang lakas ni Xuanyuan ay maihahambing sa tuktok ng Wuzong. Guru! Dahan-daang bumangon si David, muling lumaki ang mga kaliskis na bumagsak sa kanyang katawan, at kumikinang pa rin ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Nang makitang ayos lang si David, agad na nagulat si Xuanyuan. Ikaw! Paano ka pa nakatayo? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Xuanyuan. Ang kanyang palad, ngunit ang lakas ng limang Wuzong, ay hindi pa nakapatay kay David. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na master. Itinaas ni David ang Dragon Slaying Sword ng mataas, at ang apoy na tumataas mula sa Dragon Slaying Sword ay nagpainit sa radius ng daan-daang metro. Nang makita ang aura na lumalabas mula sa katawan ni David, si Xuanyuan ay lihim na nagpakawala ng masamang sigaw, at nagkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso. Hindi na ako naniniwala. Itinaas ni Xuanyuan ang kanyang mga kamay ng mataas, at ang buong hanay ay nagsimulang manginig ng marahas. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng himpapawid, patuloy na nagtitipon ang mga itim na ulap, at pinakanak ang kumikidlat sa madilim na ulap. Mga kidlat. Malakas na sumigaw si Xuanyuan, ang kidlat sa araw na ito ang pinakamalakas na hampas ng hanay na ito. Ngunit pagkatapos ng suntok na ito, ang magic circle ay mawawala agad. Kung ang suntok na ito ay hindi makakapatay kay David, kung gayon si Xuanyuan ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na trump card at suporta. Isang kidlat ang kumikidlat sa hangin, at pagkatapos ay diretso itong tumama kay David. Tingnan mo, sinisira ko ang iyong magic circle. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay nakataas, at ang kulog ay direktang tumama sa Dragon Slaying Sword ni David. Sa sandaling ito, si David ay parang isang Diyos, na ginagabayan si Tianlei gamit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Pahinga. Nanlaki ang mga mata ni David, at bigla siyang naglaslas ng espada. Boom! Ang espadang ito, na parang kumukulog, ang malawak na enerhiya ng espada ay direktang humampas sa itim na ulap sa hangin. Dalawang malalaking puwersa ang nagbanggaan, nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Matapos mawala ang mga sinag ng liwanag, ang mga itim na ulap sa gitna ng hangin ay nawala, at ang mahiwagang bilog na natatakpan sa paligid ay matagal nang nawala. Paano kaya? Nagulat si Xuanyuan. Ito ang pinakamalakas na suntok ng Magic Circle, at ang Magic Circle na ito ay iniwan ng kanilang mga ninuno ng Xuanyuan family. Nagmamadaling tumingin si Xuanyuan sa apat na maikling espada sa lupa. Nang makita ito, ang puso ni Xuanyuan ay agad na naging abo. Nakita ko na ang apat na maiikling espada ay nagkapira-piraso, at imposibleng bumuo ng Magic Circle. Sa pagkakataong ito, si Xuanyuan ay natulala, ganap na natulala. Kabanata 1008. Bilisan mo at pigilan mo siya. Malakas na sumigaw si Xuanyuan, at siya mismo ang kumuha ng pagkakataong makatakas. Ngunit sa oras na ito, ang maraming anak ng pamilya Xuanyuan, patay at sugatan, ay matagal nang nawala. May orihinal na ilang Wuzong guard sa tabi ni Xuanyuan, ngunit ngayon ang huling trump card formation ng pamilya Xuanyuan ay hindi makakatulong kay David, ang iba ay tumakas na. Tumakas ka ba? Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay tila nilagyan ng lakas ng kulog at kidlat. Sa paraan ng pagtakas ni Xuanyuan, patuloy ang pagkulog ng kulog na humaharang sa pagtakas ni Xuanyuan. Ganito lang ang pamilya mong Xuanyuan. Sa hinaharap, walang pamilyang Xuanyuan sa Kyoto Martial Arts World. Malamig na tiningnan ni David si Xuanyuan na may matinding pagpatay na kumikislap sa kanyang mga mata. Alam ni Xuanyuan na wala siyang pag-asa na makatakas. Sa pagtingin sa mga bangkay sa buong lupa at sa ilang mga tao sa paligid niya, alam niyang tapos na ang pamilya Xuanyuan.
Hindi niya akalain na ang isang David na dati niyang minamaliit, ay papatayin ng mag-isa ngayon ang kanilang dalawang dakilang pamilya ng sekta. David, nagkamali ako. Alam kong mali ako, handang sundin ng pamilya namin Xuanyuan ang iyong mga tagubilin at ang iyong pagpapadala sa hinaharap. Iniyuko ni Xuanyuan yan ang kanyang ulo, at ang marangal na pinuno ng angkan ng Xuanyuan ay napilitang iyuko ang kanyang ulo sa isang binata sa kanyang maagang 20s. Sa sandaling ito, anong uri ng mukha, anong uri ng reputasyon, ang hindi mahalaga kay Xuanyuan, ang mahalaga ay buhay, minsan lang ang buhay, at alam ni Xuanyuan na hanggat ang mga luntiang burol ay nananatili, hindi siya mag-aalala tungkol sa hindi panggatong. Bibigyan lang siya ni David ng chance na mabuhay, tapos ewan ko ba. Papatayin kita ngayon, at kaya ko ring hawakan ang lahat ng puwersa ng iyong pamilyang Xuanyuan. Malamig ang mga mata ni David, hindi niya pakakawalan si Xuanyuan yan. Bumagsak ang boses ni David, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nakataas. Sa pagtingin sa Dragon Slaying Sword sa kamay ni David, ang mga mata ni Xuanyuan ay puno ng takot, ngunit hindi siya kumikibo. Tuluyan na siyang nawalan ng kumpiyansa, dahil alam niyang kahit iwasan niya ito, ganoon pa rin ang resulta. Itigil. Nang papatayin na sana ni David si Xuanyuan gamit ang isang espada, bigla siyang sumigaw. Kaagad pagkatapos, isang matinding enerhiya ang umatake kay David. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay umindayog ng malakas, at isang sword energy ang mabilis na sumalubong sa kanya. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at ang nakapalibot na lugar ay agad na nagdulot ng usok at alikabok. Hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang ang katawan ni David, bahagyang nanginginig ang kamay na may hawak sa Dragon Sword, at may dugong nag-uumapo mula sa bibig ng tigre. Ang mukha ni David ay naging lubhang marangal. Ang lakas ng enerhiya na ngayon lang ay lumampas sa imahinasyon ni David. Ang mga taong maaaring maglabas ng gayong enerhiya ay dapat na may lakas man lang ng rurok ng Wazong. WHO. Maingat na tumingin sa harapan si David. Ang isang tao ay dahan-daang lumabas mula sa usok, at nang makita ni David ang taong paparating, ang kanyang mukha ay naging mas solemn na. Ang taong ito ay walang iba kundi si Go-Wei na binugbog ni David sa sinaunang libingan. David, nagkita ulit tayo. Si Go-Wei ay malamig na tumingin kay David, na may nakasisilaw na hangarin sa kanyang mga mata. Director Go, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Nang makitang lumitaw si Go-Wei, agad na sumigaw si Xuanyuan. Nang dumating si Go-Wei, alam niyang naligtas siya. Tuwang-tuwa rin si Xuanyuan, at nagmamadaling humakbang pasulong para alalayan si Xuanyuan at naglakad patungo kay Go-Wei. Narito ako, ngunit hindi kita mailigtas. Nakita ni David na gustong magtago ni na Xuanyuan at Xuanyuan sa likod ni Go-Wei, at agad na humampes ng espada. Ang sword chi ay gumuhit ng kanal sa lupa at dumiretso sa Xuanyuan. Nang makita ito, biglang hinaranggan ni Xuanyuan si Xuanyuan sa likod niya, tumalon ng malakas, at nahulog sa gilid ni Go-Wei. At nagulat na tumingin si Xuanyuan sa kanyang nakatatandang kapatid, hindi niya akalain na iiwan ni Xuanyuan ang kanyang sarili kapag siya ay namamatay. Kabanata 1009. Magkapatid sila, at iniwan sila ng ganoon. Hindi nagtagal, ang enerhiya ng espada ay tumagos sa katawan ni Xuanyuan, direktang hinati ang katawan ni Xuanyuan sa dalawang bahagi, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang kapatid, si Xuanyuan ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na kalungkutan, ngunit nagtago sa likod ni Go-Wei, Direktor Go, iligtas mo ako, mangyaring iligtas ako. Hindi pinansin ni Go-Wei si Xuanyuan, ngunit tumingin kay David na may malungkot na mukha. David, naglakas loob kang patayin ako sa martial arts circle ng Kyoto sa harap ko, at hindi mo ako sineseryoso bilang isang alliance director. Pagkatapos magsalita ni Go-Wei, sinampal niya ng palad si David, at binasag si David ng nakakatakot na lakas, na direktang nagpatomba kay David. Ang gintong liwanag sa katawan ni David ay agad na lumabo ng husto, at nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Dahan-daang bumangon, alam ni David na may isang tiyak na distansya pa rin sa pagitan niya at ni Go-Wei. Ang Go-Wei na ito ay karapat-dapat na maging rurok ng lakas ni Wazong. Director Go, patayin mo siya, hindi lang sinira ng batang ito ang pamilya ko sa Xuanyuan, kundi sinira rin ang Perak Gate.
Kung maiiwan ang anak na ito, magiging malaking problema ito sa hinaharap. Sinulsulan ni Xuan Yuanyan si Guo Wei na patayin si David. Tumahimik ka. Ibinalik ni Guo Wei ang tingin kay Xuan Yuanyan, sa sobrang takot ay hindi na naglakas loob na magsalita pa si Xuan Yuanyan. David, ano man ang kahihiyan sa sinaunang libingan, hahanapin kitang ibabalik ito ngayon. Ang mga damit sa katawan ni Guo Wei ay nagsimulang gumalaw ng walang hangin, at pagkatapos ay nawala ang buong tao sa hangin. Sa sumunod na segundo, lumitaw si Guo Wei sa itaas ng ulo ni David. Sa sandaling ito, si Guo Wei ay naging isang sinag ng liwanag, tulad ng isang nagniningning na bulalakaw, na bumagsak patungo kay David ng walang awa. May mga bitek sa lupa sa ilalim ng paa ni David. Habang patuloy na lumalapit si Guo Wei, tumaas ang presyon, at ang mga binti ni David ay puwersahang idiniin sa lupa. Banal na kamao. Sigaw ni Guo Wei, at ang ginintoang liwanag ay naging mas nakakasilaw. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagpakita ng pananabik ang mukha ni Xuan Yuanyan. Hahaha, David, this time patay ka na. Isa ito sa mga ultimate move ni Director Guo, ang Holy Light Fist. Walang makakalaban sa suntok na ito. Gusto kong panoorin kang nadurog sa laman. Hindi man lang mabanggit ni Xuan Yuanyan kung gaano siya kasaya sa oras na ito. Hindi siya pinansin ni David, ngunit inalis ang Dragon Slaying Sword, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay patuloy na natipon sa kanyang kanang kamao. Ang kamao ni David ay kumikislap din ng gintong liwanag, at ito ay naging mas umunlad, na parang biglang may isa pa. Isang maliit na araw. Boom! Sinuntok ito ni David, at ang parehong daloy ng liwanag ay napunta kay Guo Wei. Kaagad pagkatapos ng isang malaking banggaan, ang maliwanag na gininto ang liwanag ay tumakip sa araw sa kalangitan. Isang shockwave, mula sa itaas hanggang sa ibaba, pa rin ang malakas na tumama kay David. Ang katawan ni David ay parang puno ng kahoy, na direktang nabasag sa lupa, at isang malaking hukay na may diameter na halos 5 metro ang lumitaw sa lupa sa ilalim ng mga paa ni David. Sa mahigpit na kamao na ito, ang malabaluti na kaliskis sa katawan ni David ay nahulog at nawala, at sa wakas ay nagpakita ng malalakas na kalamnan. Ang mga kalamnan ni David ay naglalabas ng malabong ginintoang liwanag, na ibinubugo mismo ng katawan ni David, nang walang anumang espiritual na puwersa. Sa sandaling ito, ang mga panloob na organo ni David ay patuloy na gumugulong, at ang dugo ay umaagos mula sa kanyang ilong at bibig, at maging ang dugo ay umaagos mula sa kanyang mga tainga. David, mas malakas ang katawan mo kaysa sa inaakala ko. Si Guo Wei ay tumayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumayo sa gilid ng malaking hukay, tumingin kay David, at sinabing walang pakialam. Hindi nagsalita si David, ngunit tumangala kay Guo Wei na may pulang mga mata. Ang heart condensation art sa katawan ay mabilis na tumatakbo, patuloy na nag-aayos ng mga nasugatan na internal organs. Ibibigay niya sa'yo. Lumingon si Guo Wei kay Xuan Yuanyan at sinabing. Tuwang-tuwa si Xuan Yuanyan, at nagmamadaling sumunod kay Guo Wei para pasalamatan siya. Salamat, Direktor Guo. Kabanata 10:10. Pagkatapos magsalita, tumalon si Xuan Yuanyan sa malaking hukay at malamig na tumingin kay David. David, humalili ang feng shui, turn ko na ba ngayon? Pagkatapos nito, ang katawan ni Xuan Yuanyan ay nagsimula ring kumislap ng gintong liwanag, at may marka sa mga kilay ni Xuan Yuanyan na patuloy na kumikislap. Ikaw pala ay isang masamang repairer. Kumunat ang noo ni David. Nanatiling tahimik si Xuan Yuanyan at nakangising sinabi, ngayon ay gagamitin ko ang aking hindi masisirang ginintoang katawan para makabangga ka ng mabuti, at pagkatapos ay gagamitin ko ang lahat ng enerhiya sa iyong katawan para sa aking paggamit. Pagkatapos magsalita, dumiretso si Xuan Yuanyan kay David. Naningkit ang mga mata ni David, isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang palad, at sinampal niya ito ng malakas kay Xuan Yuanyan. Bagaman nasugatan si David, hinding-hindi siya uupo. Higit pa rito, ang Xuan Yuanyan na ito ay talagang nagsiwalat ng katangian ng isang masamang magsasaka. Hindi niya inaasahan na ang pinuno ng pamilya Xuan Yuan sa marangal na kabisera ng mundo ng martial arts ay magiging isang masamang magsasaka, na nagsasanay ng masasamang pagsasanay. Ang mas lalong hindi maintindihan ni David ay si Guo Wei, ang direktor ng Martial Arts Alliance, ay nakatayo sa hindi kalayuan, at wala siyang pakialam na si Xuan Yuanyan ay isang masamang cultivator.
Dapat mong malaman na sa simula ng pagkakatatag ng Martial Arts Alliance, ito ang kanilang misyon na pauksain ang mga demonyo at ipagtanggol ang Dao, at alisin ang mga masasamang magsasaka sa mundo ng martial arts, ngunit ngayon ay tila ang alyansang ito ng martial arts ay din. Parang may sikretong hindi masabi. Iniwasan ni Xuan Yuanyin ang palad ni David, na sinundan ng isang malaking palad na tumama sa likod ni David ng marahas, na naging dahilan upang matamba si David. Pagtayo pa lang ni David, muling tumama ang suntok ni Xuan Yuanyin. Sa pagkakataong ito ay sumipa si Xuan Yuanyin, dahilan para mawala kaagad ang mahinang gintong liwanag sa katawan ni David. David, hindi ito masamang gininto ang katawan, gagawin ko rin, kaya alam ko kung saan ang mga kahinaan nito. Nang makita ang gininto ang liwanag na nawawala sa katawan ni David, si Xuan Yuanyin ay tumawa ng buong pagmamalaki. Pagkatapos ay diniin ni Xuan Yuanyin ang ulo ni David gamit ang isang kamay, ang marka sa kanyang noo ay nagsimulang kumislap ng mabilis, isang malaking pagsipsip ang pumasok sa katawan ni David, at nagsimulang patuloy na sumipsip ng espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David. Naramdaman ng panghihimasok mula sa labas ng mundo, ang concentration secret art sa katawan ni David ay nagsimulang tumakbo ng ligaw. Nang si Xuan Yuanyin ay puno ng pananabik, sa pag-aakalang maaari niyang makuha ang enerhiya ni David, bigla niyang nalaman na ang enerhiya sa kanyang katawan ay tumatakbo patungo sa katawan ni David nang hindi sinasadya. Sa pagkakataong ito, medyo natarante si Xuan Yuanyin at gustong tanggalin ang kanyang kamay, ngunit kahit anong pilit niya, tila naiipit ang palad niya, at hindi niya ito maalis. Sa sandaling ito, ang katawan ni David ay parang isang napakalalim na hukay, patuloy na sumisipsip ng enerhiya sa katawan ni Xuan Yuanyin, at kailangan niya ang orihinal na sumisikat na enerhiya sa kanyang katawan, na sa lalong madaling panahon ay naging parang isang tumutulo na batis. Mabilis ding lumiit ang katawan ni Xuan Yuanyin, at hindi nagtagal ay naging makalumang hitsura. Nanlaki ang mga mata ni Xuan Yuanyin, tumingin kay David na hindi makapaniwala, ibinuka ang kanyang bibig, ngunit nalaman niyang hindi siya makapagsalita. Hindi nagtagal, nawala ang enerhiya ni Xuan Yuanyin, at kasabay ng pagkawala ng enerhiya, huminto rin ang paghinga ni Xuan Yuanyin, hanggang sa sandaling nawala ng malay si Xuan Yuanyin, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay David sa gulat. Hinigop ni David ang enerhiya ni Xuan Yuanyin at sinimulan itong gawing espiritual na enerhiya. Ang gintong liwanag na naglaho sa kanyang katawan ay unti-unting nagsimulang lumitaw muli. Nakita ni Go Wei, na nasa gilid, na matagal na siyang hindi gumagalaw, kaya naglakad siya at tumingin sa malalim na hukay. Ngunit nang siyasatin pa lamang ni Go Wei, isang daloy ng liwanag ang kumislap, si Go Wei ay nagmamadaling bumalik, at pagkatapos ay nakita niya si David na nakatayo sa kanyang harapan na may gininto ang liwanag sa buong katawan, at sa malalim na hukay, tanging ang tuyong katawan ni Xuan Yuanyin ang natira. Ikaw talaga ay isang masamang magsasaka. Sinulyapan ito ni Go Wei at agad na alam kung ano ang nangyayari. Ang kalunos-lunos na kalagayan ni Xuan Yuanyin ay malinaw na sanhi ng isang taong sumisipsip ng enerhiya sa kanyang katawan. Kabanata 10:11. Hindi mahalaga kung ako ay isang masamang magsasaka o hindi, ang mahalaga ay ikaw, bilang direktor ng Martial Arts Alliance, ay alam na si Xuan Yuanyin ay isang masamang magsasaka, ngunit ikaw ay walang malasakit. Hinala ko ngayon na ang mga sekta na pamilya sa iyong Martial Arts Alliance ay dapat pa ring magsanay ng evil arts, ngunit bilang mga matataas na miyembro ng alyansa, pinili mong magtakpan. Malamig na tiningnan ni David si Go Wei at sinabing. Naningkit ang mga mata ni Go Wei, at ang kanyang mga mata ay naging mas mamamatay tao, anak, mas marami ka pang nalalaman. Habang nagsasalita, nagsimulang maglabas ng kakaibang hininga si Go Wei, at may mga bakas din sa kanyang dibdib. Kumunat ang noo ni David. Hindi niya akalain na si Go Wei, ang direktor ng alyansa, ay nagsagawa rin ng evil arts, kaya tila ang alyansa ng martial arts ay nabasa na ng mga evil practitioner. Masyado kang alam, kailangan mo na lang mamatay. Swish! Biglang nawala ang katawan ni Go Wei, nag-iwan ng after-image sa hangin sa napakabilis na bilis. Bang! Nang hindi naghihintay ng anumang reaksyon mula kay David, sinampal ito ni Go Wei gamit ang isang palad, na agad na nabasag ang gintong liwanag na kagagaling lang sa katawan ni David. Ang hindi masisira na gininto ang katawan ng kalokohan ay mahina sa harap ko. Hindi binigyan ni Go Wei si David ng pagkakataong huminga. Muli niyang sinuntok ang dibdib ni David. Ding ding deng.
Napaatras ng ilang hakbang ang katawan ni David at lalo pang lumubog ang dibdib niya. Nakaharap kay Go Wei, ang tuktok ng Wazong, malakas ang katawan ni David, ngunit hindi pa rin siya makatiis. Bang bang! Sa patuloy na suntok, ang katawan ni Go Wei ay parang isang shooting star, kumukutitap at nawawala, at bawat pagkurap ay mag-iiwan ng matinding suntok sa katawan ni David. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin at tiniis ang mabangis na suntok na ito, ngunit ang bilis ni Go Wei ay masyadong mabilis, at hindi na naabutan ni David ang anyo ni Go Wei. 9 Shadow Clone. Alam ni David na kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay papatayin siya, at biglang kumislap ang kanyang figure, at sunod-sunod na lumitaw ang clone. Ang bilis din ni David ay tumaas sa sukdulan, at ang mga Shadow Clone ay nagsimulang lumitaw sa lahat ng direksyon. Habang tumataas ang bilis ni David, dahan-daang lumitaw ang figure ni Go Wei sa harap ni David. Ang apat na Shadow Avatar, na katawan ni David, ay sabay na sumalakay kay Go Wei. Hindi ako nagsasarili. Malamig na sumangot si Go Wei, at pagkatapos ay sumuntok, ngunit ang suntok na ito ay naging hindi mabilang na anino ng kamao. Ang mga fist shadow na ito ay tumama sa mga shadow clone na iyon, at ang mga shadow clone ay agad na nabasag at nawala ng walang bakas. Sa huli, ang katawan na lang ni David ang natira, at sinuntok niya si Go Wei. Sa ilalim ng suntok na ito, isang itim na liwanag ang biglang sumibol mula sa katawan ni Go Wei, at ang nakakatakot na hininga ay direktang nagtulak kay David upang umatras. At ang katawan ni Go Wei ay nababalot ng itim na tinte na parang liwanag, na parang may suot na patong ng itim na baluti. Ang itim ay kumikinang na may kakaibang liwanag sa ilalim ng sikat ng araw. David, kung hindi kita papatayin ngayon, pagdating ng panahon, ang iyong anak ay tiyak na magiging problema ng Marshall Dao Alliance. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Go Wei, at isang itim na streamer ang tumama sa dibdib ni David. Lumipad palabas ang katawan ni David at bumagsak ng husto sa lupa, medyo lumalim ang kaba sa dibdib. Isang bibig ng dugo ang bumulwak, at hindi na napigilan ni David ang pagbagsak ng kanyang mga laman loob. Sa pagtingin kay David na malubhang nasugatan, si Go Wei ay lumakad ng dahan-dahan, tumingin kay David sa lupa at sinabing, tapos na ang lahat. Isang nakakasilaw na itim na liwanag ang muling namuo sa kamao ni Go Wei. Itigil. 3 aura ang sumugod sa kanya, at nang makita ito ni Go Wei, ang itim na liwanag sa kanyang katawan ay agad na nawala. Nang makita si Sonya, sumugod sina Gulinger at Zhao Wuji. Sa pagtingin kay David na malubhang nasugatan sa lupa, si Sonya at Gulinger ay nagmamadaling umakyat. Director Guo, sinabi ni Mr. Shi na bawal mong patayin si Mr. Chen, pero gusto mo siyang patayin. Kailangan kong isumbong ang bagay na ito kay Mr. Shi. Pinandilatan ni Zhao Wuqi si Go Wei daw. Kabanata 10:12. Tumingin si Go Wei kay Zhao Wuqi at Sonya na paparating, at biglang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, sino ang nagsabing may ginawa ako kay David? Nakita ko. Kung hindi lang tayo pumunta dito, pinatay mo na si Mr. Chen. Malakas na sabi ni Zhao Wuji. Wala kang nakita, dahil ang mga patay ay hindi nakakakita ng mga bagay. Pagkatapos magsalita ni Go Wei, isang nakakatakot na aura ang direktang bumalot kay Zhao Wuji at sa iba pa. Papatayin niya ang mga tao at patahimikin sila. Kapag patay na ang mga taong ito ay hindi mabubunyag ang kanyang mga sekreto. Nang makita ang intensyon ni Go Wei na pumatay, nagulat si Zhao Wuqi, Director Guo, ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Miyembro ako ng Dharma Protector Pavilion. Kung papatayin mo ako, lalaban ka sa mga autoridad. Gusto ni Zhao Wuqi na gamitin ang opisyal na gobyerno para sugpuin si Go Wei, ngunit halatang walang silbi dahil gusto siyang patayin ni Go Wei. Zhao Wuqi? Kung papatayin kita ngayon, sino ang makapagpapatunay na ako ang pumatay sa iyo? Walang makapagpapatunay na, kahit na opisyal ka, ano ang magagawa ng opisyal sa akin? Malamig na ngumiti si Go Wei. Sa pagkakataong ito, ganap na natarante si Zhao Wuqi. Kaharap si Go Wei, na nasa tuktok ng rurok ni Wu Zhang, wala silang pagkakataong manalo. Ngayon ay hindi na binanggit ni Go Wei ang isang daliri, kahit na lumakas ng kaunti ang aura sa kanyang katawan, hindi na kinaya ni Zhao Wuji. Ang dalawang batang babae na sina Sonya at Gulinger, bagaman sila ay may kaunting lakas, ay gustong harapin ang isang rurok na Wazong, iyon ay isang hanggal na pangarap.
Si David ay suportado ni Sonya at Gullinger sa sandaling ito. Tumingin siya kay Go-Away, na puno ng hangarin na pagpatay, at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang solemn na. Go-Away, kung titigil ka, hindi ko nakita ang nangyari ngayon. Nagsimulang magkompromiso si David. Kung siya lang ang sarili niya, may posibilidad pa rin si David na makatakas, ngunit ngayong nandoon na sina Sonya at Gullinger, at si Zhao Wuji, sa lakas ni Zhao Wuji, hindi siya makakatakas. Para sa mga taong nakapaligid sa kanya, kinailangan ni David na makipagkompromiso. Hahaha, David, duwag ka? Pero huli na ang lahat, marami ka nang alam, kaya dapat kang mamatay. Pagkatapos magsalita ni Go-Away, sinuntok niya ito, at ang itim na ilaw ay sumabog, naging isang hayop at direktang sumugod kay David at sa iba pa. Nang makita ito ni David, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at hinihimok ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Tumalon siya at sinalubong ang suntok ni Go-Away. Putok! Ang malaking banggaan ay tuwirang naging dahilan ng pagbagsak ng katawan ni David. Bumulwak ang isang bibig ng dugo, at nagsimulang magkaroon ng mga bitek ang katawan ni David, at ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay nagsimulang lumabo muli. Gayunpaman, ang desperadong pagharang ni David ay hindi nasaktan si Sonya at ang iba pa. David. Sinuportahan ni Sonya at Gullinger si David na may pagkabalisa na mga mukha. Oo, kaya mo pa ring labanan ang suntok ko at hindi mamatay, pero itong suntok na ito, gusto kong makita kung mamatay ka. Ang itim na ilaw sa katawan ni Go-Away ay nagsimulang patuloy na lumiwanag, at hindi na ito naitago. Nang makita ang itim na liwanag sa katawan ni Go-Away, ibinukan ni Zhao Wuji ang kanyang bibig sa gulat. Pinigilan ko siya, at sinamantala mo ang pagkakataong tumakbo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, alam niyang magsusumikap siya ngayong araw, kung hindi, kailangang magpaliwanag dito sina Sonya at Gullinger. David, kung hindi tayo aalis, mamamatay tayong magkasama. Napaluha si Gullinger at umiling. Hindi naman tayo mamamatay. Biglang nanlamig ang mga mata ni Sonya, pagkatapos ay naglabas siya ng punyal at nilaslas patungo sa kanyang braso. Lumitaw ang isang sugat, at umagos ang matingkad na pulang dugo. David, inumin mo ito. Ibinigay ni Sonya ang sugat kay David. Sa pagtingin sa eskarlate na sugat sa makatarungang braso ni Sonya, hindi nakayanan ni David. David, kung hindi ka iinom, mamamatay tayong lahat. Hinimok ni Sonya si David. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, inilagay ang kanyang bibig ng direkta sa kanyang harapan, at sinimulang sipsipin ang dugo ni Sonya. Kabanata 10:13. Tiningnan ni Go-Away ang eksena sa harap niya, at agad na natigilan. Hindi niya maintindihan ang ginagawa ni David at ng iba pa noong nalalapit na ang kamatayan. Hindi nagtagal, ang dugo ni Sonya ay pumasok sa katawan ni David, at nagsimulang kumulo ang dugo ni David. Ang walang katapusang espiritual na kapangyarihan ay tumatakbo sa katawan ni David, at maging ang dragon na kristal ay naging pula ng dugo sa oras na ito. Napuno ng manic bloody aura ang buong katawan ni David. Dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo, tumingin si David kay Go-Away, ang kanyang mga mata ay eskarlata, at ang fighting spirit na lumabas sa kanyang katawan ay direktang pinigilan ang hininga ni Go-Away. Nagulat si Go-Away at gulat na tumingin kay David. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang anyo ni David na halatang nanghihina pagkatapos uminom ng dugo ni Sonya. Manik ang hininga sa kanyang katawan, at halatang tumaas ng husto ang kanyang lakas. Kung ako ay nasa tuktok ng kaharian ni Wazong, tiyak na papatayin kita sa isang galaw. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni David ay ilaw, kasing silaw ng araw sa mainit na tag-araw na iyon. Kalmado ang ekspresyon ni Go-Away, at alam niyang totoo ang sinabi ni David. Ngayon na si David ay isa lamang na unang ranggo na Wazong, maaari niyang patayin ang isang pang-pitong ranggo na Wazong tulad ng Xuanyuanyan, at maaari rin niyang labanan ang sarili niyang peak na Wazong. Kung talagang maabot ni David ang tuktok ng Wazong, ito ay kakilakilabot. Sa oras na iyon, natatakot ako na kahit kalahating hakbang ay hindi si Wow ang magiging kalaban ni David. Upang makitungo kay David, dapat ipadala si Wow. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maabot ang tuktok ng Wazong dahil mamamatay ka ngayon. Pagkatapos magsalita ni Go-Away, ang mga itim na sinag ng liwanag ay lumabas mula sa kanyang katawan, at ang mga sinag ng liwanag mula sa kanyang buong katawan ay patuloy na nagsalubong patungo sa marka sa dibdib ni Go-Away.
Ang markang ito ay kumikislap sa simula, at sa wakas ay naging napakaliwanag, at isang malaking enerhiya ang kumalat mula sa marka. Go away, nag-practice ka talaga ng Demon Seal. Tiningnan ni Zhao Wuqi ang marka sa dibdib ni Go away at gulat na sinabi. Hindi alam ni David kung ano ang selyo ng demonyo, ngunit matitiyak niya na ang selyo ng demonyo ay dapat na napakalakas. Ang katawan ni Go-Away ay dahan-daang lumutang sa hangin, at ang marka sa kanyang dibdib ay nagsimulang lunukan ang lahat ng kapangyarihan sa paligid niya. Pati ang sikat ng araw sa langit ay hinigop. Hindi nagtagal ay tinakpan ng maitim na ulap ang araw, at naging madilim ang kalangitan. Naramdaman ng pamimilit na ito, ang katawan ni Zhao Wuqi ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog, ang malaking pamimilit ay naging dahilan upang hindi siya makagalaw. At kinagat ni na Sonya at Gullinger ang kanilang mga ngipin, lumalaban sa pressure. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang pressure kina Sonya at Gullinger, at bumangon din si Zhao Wuqi mula sa lupa. Nakita ko na dahan-dahan ding umabot sa hangin ang katawan ni David, at isang gintong liwanag ang direktang bomb alot kay Sonya at sa iba pa, na humaharang sa pamimilit. Tumangala si Sonya at ang iba pa, na parang may dalawang araw sa langit, ang isa ay naglalabas ng ginintoang liwanag at ang isa naman ay naglalabas ng itim na liwanag. Maayos si Sonya at ang iba pa sa pagprotekta ni David sa kanila, ngunit si Xuan Yuanrong, na nasa tabi niya, ay hindi pinalad. Ramdam niya ang double pressure ni na David at Go Away. Kahit na si Xuan Yuanrong ay nasa kaharian ng Wazong, ang kanyang katawan ay direktang durog at naging bangkay. Ulap ng dugo. Sa oras na ito, nilabanan ni David ang presyon ng katawan ni Go Away, at ang concentration art sa kanyang katawan ay tumatakbong parang baliw. Ang hininga ni David ay lumakas, at ang gintong kinang ay kumikislap sa paligid ni David. Naramdaman ang pagbabago sa aura ni David, bahagyang kumunat ang noo ni Go Away. Alam niyang hindi niya ito kakayanin, kung hindi ay talagang tataas ang lakas ni David sa isang nakakatakot na antas. Pumunta ka sa H3L. Si Go Away ay naging isang itim na kidlat at sumugod kay David ng walang katapusang lakas. Ang ekspresyon ni David ay marangal, ang kanyang mga kalamnan ay marahas, at bawat bahagi ng kanyang katawan ay naglalaman ng walang katapusang espiritual na kapangyarihan. Sa ibabaw ng kanyang balat, ang mga patong ng espiritual na kapangyarihan ay parang mga patong ng transparent na baluti. Sa pagharap kay Go Away, hindi nang ahas si David na gamitin lamang ang kanyang pisikal na katawan para lumaban. Kabanata 10:14. Dumadagindong. Sa wakas, si Go Away ay bumangga sa katawan ni David, dalawang sinag ng liwanag ang nakakalat, at ang madilim na ulap sa kalangitan ay natangay ng napakalaking shockwave na ito. Ang mga nakapaligid na puno ay sunod-sunod na nabunot, at ang buong lugar sa loob ng libu-libong metro ay naging gulo. Mabilis na bumagsak ang figure ni David, at sa wakas ay tumama sa lupa, na nagwasak sa lupa sa isang malalim na hukay. At si Go Away ay hindi gaanong magaling, ang kanyang katawan ay umindayog, sa wakas ay nahulog siya sa lupa, at napaatras ng ilang hakbang. Ang mukha ni Go Away ay mapatla, nagsimulang lumitaw ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang markang dumaan sa dibdib ni Go Away ay naging basag. Pagtingin kay David na umiindayog at muling tumayo, sumakit ang ulo ni Go Away. Nadama niya na si David ay isang walang kapantay na maliit na tao. Nang makitang muli ni Sonya ang sugat kay David at hinayaan si David na sipsipin ang dugo, sa wakas ay gusto ni Go Away na huminto. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang kakaiba sa katawan ni Sonya, kung bakit biglang lumakas ang lakas ni David matapos ubusin ang dugo nito. Hayaan mong huwag kang mamatay ngayon, kung maglakas loob kang magsalita ng walang kaparerekan sa hinaharap, mamamatay ka ng walang lugar na libingan. Pagkatapos magsalita ni Go Away, nawala siya pagkatapos ng ilang pagkislap ng kanyang anyo. Pagkaalis ni Go Away, bumagsak ang katawan ni David. David. Si Sonya at Gullinger ay nagmamadaling umakyat. Kyoto Budo Alliance. Si Go Away ay nakaupo sa bulwagan na may maputlang mukha, ang dugo sa kanyang katawan ay bumabagsak, at ang pakikipaglaban kay David ay nagdulot kay Go Away na malubhang nasugatan. Hindi nagtagal, pumasok si Zhu Jishan at bahagyang kumunat ang noo nang makitang ganoon si Go Away. Go Away, anong nangyayari? Tanong ni Zhu Jishan. Sana ang pinuno ng alyansa, si David ay masyadong pervert, si Cheng Jichang ng Perik Gate at si Xuan Yuan Yan ng pamilya ni Xuan Yuan ay pinatay na ni David, at wala ng dalawang pamilyang ito sa Kyoto sa hinaharap. Mataimtim na sabi ni Go Away.
Anong nangyayari sa H3L? Hindi ba't pinapaonte kita para tingnan? Hindi mo mapipigilan yan, David. Lalong sumimangot si Zhu Jishan. Umiling si Guo Wei at sinabi kay Zhu Jishan ang nangyari. Nang marinig niya na naubos ni David ang enerhiya ni Xuan Yuanyan at na ang kanyang lakas ay biglang tataas sa pamamagitan ng pagsuso sa dugo ni Sonya, si Zhu Jishan ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang sinabi ni Zhu Jishan, maaaring si David ay isa ring masamang magsasaka, hindi ba siya magtagumpay sa paglinang ng isang kasanayan na katulad ng star-absorbing Dafra? Sobrang hinala ko rin, pero pagkatapos niyang sipsipin ang dugo ng babae, biglang lumakas ang lakas niya, paano mo ipapaliwanag? Hindi maintindihan ni Guo Wei kung bakit lalakas ni David ang pagsipsip ng dugo ng tao. Nakaharap nila ang maraming masasamang magsasaka, at wala pa silang narinig na anumang pagsasanay na maaaring sumipsip ng dugo ng tao upang madagdagan ang kanilang lakas. Wala itong kinalaman kay David, ang problema ay ang babaeng iyon. Ang mga mata ni Zhu Jishan ay kumikislap na may bakas ng liwanag, at pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang pagsira ni David sa Pili Gate at sa pamilya ni Xuan Yuan, dapat mo muna itong sugpuin, huwag mo itong isa publiko, kailangan mo lang itong ipahayag, sinuwi ni David ang pamumuno noong panahon ng pagsubok at napinsala mo ng husto, at ang iba pang mga bagay ay hindi pinahihintulutang banggitin. Naiintindihan. Tumango si Guo Wei. Ikinaway ni Zhu Jishan ang kanyang kamay at pinaalis si Guo Wei, ngunit dumiretso siya sa piitan sa likod bahay. Pagkalipas ng 3 araw, dahan-daang binuksan ni David ang kanyang mga mata sa Shadowless Villa. David, gising ka na pala. Nang makitang gising na si David, nagmadali sina Sonya at Gullinger. Tumingin-tingin si David sa paligid, gaano katagal ako nakoma? Saan ito? Ginoo. Shen, 3 araw ka nang nakoma, ito ang Shadowless Villa. Humakbang si Zhao Liguo at sinabi. Biglang tumayo si David, sumimangot at nagsabi, may dumating ba na gumugulo sa iyo nitong 3 araw? Hindi, naging tahimik ang 3 araw na ito, at kahit na ang balita na ang Thunder Gate at ang pamilya ni Xuan Yuan ay halos nawasak, maraming tao pa rin ang hindi nakakaalam nito, at hindi pa ito kumalat, kaya inihayag na lang ito ni Guo Wei sa Marshal Arts Forum dahil hindi ka sumunod noong trial. Pinuno, siya ay malubhang nasugatan at tinuruan ng leksyon. Sabi ni Zhao Liguo. Kabanata 10:15. Sandaling nag-isip si David. Alam niya na ang usapin ng pagpugot kay Cheng Jichang at Xuan Yuanyan ay tiyak na pinigilan ng Martial Arts Alliance. Kung bakit gustong sugpuin ng Martial Arts Alliance ang bagay na ito, dapat ay dahil sa takot na magkagulo. Malaki, ang kanilang mga lihim ay hindi maaaring itago. Gusto mo bang gawing maliliit na bagay ang malalaking bagay? Hindi ko lang sinunod ang gusto mo. Sumilay sa mga mata ni David ang layuning pumatay. Sa oras na ito, dumating si Zhao Woki at nakitang gising na si David, tuwang-tuwa siya, Mr. Shen, gising ka na? Maganda talaga. Nai-report ko na kay Mr. Shi na si Guo Wei ay nag-practice ng evil powers, at sinabi kay Mr. Shi. Hindi lang si Guo Wei sa Martial Arts Alliance na ito ang naglilinang ng evil arts. Anong sabi ni Mr. Shi? Tanong ni David. Siya. Si Zhao Woki ay mukhang malungkot saglit, Mr. mukhang hindi naniniwala si Shi sa sinabi ko. Kung ako, hindi ako maniniwala ng madali. Pagkatapos ng lahat, ang alyansa ng martial arts ay malalim na nakaugat sa Kyoto, at kasama rin dito ang 80% ng pamilya ng sekta sa buong mundo ng martial arts ng Kyoto. Kung walang tiyak na ebidensya, paano magiging posible si Mr. Shi? Imbestigahan ng Martial Arts Alliance sa isang salita mo lang. Dahan-daang sabi ni David. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Posible bang hayaang lumaganap ang Martial Dao Alliance, at walang paraan para makuha siya? Nagalit si Zhao Woki. Kung gusto mong ipakita sa kanila ang kanilang mga paa, kailangan mong guluhin sila. Tumingin si David sa malalalim na mga mata, at tila may ideya sa kanyang puso. Ginoo. Shen, anong gusto mong gawin? Ngayon ay halos lipulin mo na ang Thunder Gate at ang pamilya ni Xuan Yuan, at nagkaroon ka rin ng away sa Martial Arts Alliance. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay ang mabilis na pag-alis sa kabisera, humanap muna ng mapagtataguan, at maghintay hanggang sa ikaw ay maging malakas. Oras na para bumalik. Hinikayat ni Zhao Woki si David. Ginoo.
Shen, tama si Pavilion Master Zhao. Dapat kang umalis sa kabisera ngayon. Isa na itong lugar ng tama at mali. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gusto ng buhay mo. Hinikayat din ni Zhao Liguo si David. Bahagyang ngumiti si David, hindi ako tatakas. Sa pagkakataong ito, lalaban ako sa Martial Arts Alliance sa bukas at tapat na paraan. Kung tatakas ako sa pagkakataong ito, lahat ng tao sa paligid ko ay maghihirap. Alam ni David na kahit na tumakas siya, ang mga tao sa paligid niya ay magdurusa. Isang halimbawa ang Shadowless Villa. Ang dahilan kung bakit muntik nang maalis ang Shadowless Villa ay dahil sa sarili ko. Kung si David ay hindi nagpakita sa oras, wala na sana ang Shadowless Villa. Ang Shadowless Mountain Villa ay ang bulwagan ng kanyang kataas-taasang Taipei, ngunit dahil halos masira siya ng 2 beses, hindi ito kinaya ni David. Napatahimik sina Zhao Wuji at Zhao Liguo dahil sa sinabi ni David, dahil tama si David, kung tatakas si David ngayon, tiyak na mawawasak ang Shadowless Villa, at ang pamilyang Bai na sumunod kay David ay napakalapit, natatakot ako na makararanas din ito ng matinding suntok. David, ano ang susunod mong gagawin? Tumingin si Sonia kay David at nagtanong. Pavilion Zhao, mangyaring tulungan akong makipag-ugnayan sa mga reporter ng media sa Kyoto, may gusto akong ipahayag. Sabi ni David kay Zhao Woki. Ginoo. Shen, gusto mo bang? Gustong tanungin ni Zhao Woki si David kung ano ang gusto niyang ipahayag, ngunit naputol siya nang iwinagayway ni David ang kanyang kamay bago pa siya makapagsalita. Nang makitang walang sinabi si David, si Zhao Woki ay hindi na nagtanong, tumango at umalis. Zhao Liguo. Tumingin si David kay Zhao Liguo at sumigaw gamit ang kanyang unang pangalan. Saglit na natigilan si Zhao Liguo, dahil karaniwang tinatawag siyang Zhao Zuwangzo ni David, at hindi niya naintindihan ang nangyari sa pagkakataong ito. Ginoo. Shen. Nagmamadaling sumulong si Zhao Liguo at magalang na yumoko. Kunin mo ang natitirang bahagi ng Shadowless Villa, hayaan si Sonia at Linger na sumama sa iyo, at mabilis na isama ang puwersa ng Pilimen at pamilya ng Xuanyuan sa ilalim ng iyong pamumuno. Gusto kong malaman ng buong Kyoto Martial Arts World na ang Shadowless Villa ay aking kapangyarihan, gusto kong mag-ugat at umusbong sa Kyoto Martial Arts World. Ang mala-obsidian na mga mata ni David ay naglabas ng malamig at mabangis na liwanag, at siya ay magtatrabaho ng husto sa Kyoto. Kabanata 10:16. Tulad ng iniutos. Nang marinig ito ni Zhao Liguo, agad siyang umungol ng malakas. Labis na nagulat sina Sonia at Gullinger. Hindi nila naintindihan kung kailan naging kapangyarihan ni David ang Shadowless Villa. Bagamat hindi nila naiintindihan, hindi sila nagtanong. Bilang mga babae ni David, susuportahan lamang nila si David ng walang kondisyon. Sa pagsunod ni Sonia at Gullinger kay Zhao Liguo, hindi na kailangang mag-alala ni David kung ano ang aidudulot ng iba pang maliliit na hamak sa pamilya Pilimen at Xuanyuan. Matapos itaboy ni Zhao Liguo ang mga tao, tumayo din si David at naglakad patungo sa pamilya Bai. Dahil balak ni David na magtatag ng isang foothold sa Kyoto, kailangan din niyang umasa sa kapangyarihan ng pamilya Bai. Bagamat ang pamilya Bai ay walang gaanong impluwensya sa mundo ng martial arts, ang pamilya Bai ay may maraming industriya at kilala sa business circle ng Kyoto. White House ng Kyoto. Ang ekspresyon ni Bai Shushan ay napaka-solemn. Sa bulwagan ng bilya ng pamilya Bai, maraming miyembro ng pamilyang Bai na may mataas na antas ang nagtipon. Zontang, kumusta ang impormasyong hiniling ko sa iyo upang itanong? Tanong ni Bai Shushan kay Bai Zontang. Lolo, walang nakakaalam kung ano ngayon si Mr. Chen, pero ayon sa balitang inilabas ng Martial Arts Alliance, si Mr. Chen Gay dapat ay malubhang nasugatan ni Go Wei, at mahihirapan siyang gumaling sandali. Sabi ni Bai Zontang na may mababang ekspresyon. Hoy! Napabuntong hininga si Bai Shushan nang marinig niya ito. Ibinigay niya ang lahat ng pamilya Bai kay David dahil alam niya ang katayuan ni David bilang isang cultivator, ngunit ngayon ay tila masyadong mahina ang lakas ni David at ang kanyang oras ng paglaki ay masyadong maikli. Patriarch, dapat kang magpasya sa lalong madaling panahon, tinatayang darating si Qin Xiaotian. Isang mataas na antas na executive ang tumayo at sinabi kay Bai Shushan. Ano ang dapat pagdesisyonan? Ang aming pamilya Bai ay palaging sumusunod sa pamilya Qin. Gusto nilang i-annex ang ari-arian ng pamilya ko Bai. Wishful thinking yan. Malaking bagay na makipag-away sa kanila.
Kinagat ni Bai Zontang ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi. Matapos ipahayag ng Martial Arts Alliance na si David ay malubhang nasugatan ni Guo Wei, ang pamilya Qin ay nagsimulang guluhin ang pamilya Bai at hiniling sa pamilya Bai na ibigay ang lahat ng kanilang ari-arian at makalabas ng kabisera sa loob ng 3 araw. Munting young master, huwag kang magalit, kung si Qin Shaotian lang, hindi natatakot ang pamilya natin Bai, at makakalaban natin sila, ngunit pagkatapos ay bumalik na si Qin Shaoxian, ang pangalawang anak ng pamilya Qin, nasaan ang ating Bai family isang kalaban. Kailangan lang ng isang Qin Shaoxian na kayang sirain ang lahat ng ating pamilyang Bai. Isang mataas na antas na executive ang humimok kay Bai Zontang. Nang marinig ito, tumigil si Bai Zontang sa pagsasalita, dahil totoo lahat ito, si Qin Shaoxian ay Wazong, at kung gusto niyang sirain ang kanilang pamilyang Bai, ito ay isang kilos lamang. Nang tumahimik ang lahat, biglang dumating ang isang malakas na tawa ng mayabang. Hahaha, dumating ang 3 araw, sa tingin mo ba ang lumang bagay, gusto mo bang ibigay ang ari-arian ng masunurin at lumabas ng kabisera, o gusto mong panatilihin ang buhay ng lahat ng tao sa iyong pamilya Bai? Dinala ni Qin Shaotian ang isang tao sa bulwagan ng bahay ni Bai na may mapagmataas na mukha, at pagkatapos ay may lumipat ng upuan at umupo sa harap ni Bai Shushan. Nang makitang si Qin Shaotian lang ang nagdala ng mga tao dito, hindi sumunod si Qin Shaoxian, at medyo gumanda ang mukha ni Bai Shushan. Qin Shaotian, bagamat kayong dalawa at ako ay hindi kailanman naging magkaaway, hindi pa tayo umabot sa puntong patayin sila. Sobra na ba para sa iyo na itaboy ang pamilya natin sa labas ng kabisera? Kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot na parusahan ng Martial Arts Alliance ang pamilya Qin mo? Tanong ni Bai Shushan kay Qin Shaotian na may malamig na mukha. Hahaha, nang marinig ito ni Qin Shaotian, muli siyang tumawa, matanda, nalilito ka ba, kung walang tagubilin mula sa itaas, gagawin ko ba? Upang sabihin sa iyo ang totoo, sinaktan ni David ang Martial Arts Alliance. At sinundan ng iyong pamilyang Bai ang anak ni David, kaya naparito ako upang kunin ang iyong pamilyang Bai, na siyang inspirasyon din ng Martial Arts Alliance, hindi mo kailangang isipin ang paggamit ng Martial Arts Alliance para apihin ako. Kabanata 10:17. Ang mga salita ni Qin Shaotian ay nagpabago sa mukha ni Bai Shushan, at ang buong tao ay tulala. Kung ito ay sulsol ng Martial Arts Alliance, hindi ba matatapos ang pamilya nila Bai, at wala na talagang pag-asa? Qin Shaotian, huwag kang maalarma, hindi ako naniniwala sa iyong mga salita, at ang ari-arian ng aming pamilya Bai ay hinding-hindi ibibigay sa iyo. Mariing sabi ni Bai Zontang. Nang matapos magsalita si Bai Zontang, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa labas, at isang villa sa Bai family villa area ang gumuho ng hindi inaasahan. Kaagad pagkatapos, dahan-daang pumasok si Qin Shaoxian sa hall, nagmamadaling tumayo si Qin Shaotian at inalok ang kanyang upuan sa kanyang pangalawang kapatid. Kung hindi ka magbabayad, lahat ng tao sa iyong pamilya Bai ay magiging parang villa ngayon lang. Mabagal na nagsalita si Qin Shaoxian, ngunit ang malamig at nangingibabaw na aura sa kanyang katawan ay nagpaputi sa mukha ni Bai Zontang, at diretso siyang napaupo sa lupa. Tiniis lang ng isang munting Grandmaster ang aura na nagmula sa higit sa isang Wazong. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Bai Shushan ay naging lubhang mahirap makita. Sana bigyan mo pa ako ng oras. Malaki ang ari-arian ng pamilya namin Bai. Kahit na ibigay na ito sa iyong pamilya ho ngayon, hindi mo ito kayang pamahalaan. Gusto ni Bai Shushan na magtagal, mag-isip ng paraan. Matanda, hindi mo kailangang mag-isip tungkol sa pagpapaliban, kailangan mo lamang ibigay ang lahat ng pag-aari, at kami na ang mag-aasikaso nito. Sabi ni Qin Shaotian, pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng tuktok ng pamilya Bai, at sinabi sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na salamin at malumanay, Manager Tian, maaari mo bang pamahalaan ang industriya ng pamilya Bai? Nakita ko si Manager na Tian na nagmamadaling sumulong ng ilang hakbang, lumakad ng magalang sa harap ni Qin Shaotian at sinabing, Dong Qin, alam kong mabuti ang lahat ng pag-aari ng pamilya Bai, at syempre kaya ko silang pamahalaan. Mayroon akong listahan ng mga ari-arian ng pamilya Bai dito, mangyaring tingnan. Iniabot ni Manager na Tian ang isang dokumento sa mga kamay ni Qin Shaotian, hindi man lang ito tiningnan ni Qin Shaotian, ngunit tumingin kay Bai Shushan ng may pagmamalaki na mukha. Nang makita ito, nanginginig sa galit si Bai Shushan, naging asul ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang buong katawan.
Lolo. Nang makita ito, nagmamadaling sumulong si Bai Zontang at kinurot si Bai Shushan gamit ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Bai Shushan, pinandilatan si Manager Tian at sinabing, Manager Tian, masama ang pakikitungo sa iyo ng aking pamilyang Bai, ngunit talagang pinagtaksilan mo ako. Bahagyang ngumiti si Manager Tian, Master, sabi nga, ang nakakaalam ng mga pangyayari ngayon ay si John G. Sa ganitong sitwasyon, anong mga kwalifikasyon mayroon ang pamilya Bai para makipagkompetensya sa pamilya Ho? Sa aking opinyon, dapat mong ibigay ang iyong ari-arian ng masunurin, lumabas ng Kyoto, at mag-iwan ng tala para sa iyong sarili. Munting buhay. Ikaw. Bumulwak ang dugo ni Bai Shu. Lolo. Nagmamadaling tinulungan ni Bai Zontang si Bai Shushan na magpunas. Ikaw. Pareho ba ang iniisip mo sa kanya? Nanginginig ang mga kamay ni Bai Shushan habang itinuro niya ang iba pang matataas na opisyal at nagtanong. Nagkatinginan ng matataas na opisyal na iyon, at pagkatapos ay dahan-dahan silang humakbang pasulong at naglakad papunta sa gilid ni Qin Shaotian. Nang makita ang eksenang ito, muling bumulwak si Bai Shushan ng isang subo ng lumang dugo. Hahaha. Mayabang na tumawa si Qin Shaotian, immortal ako, tingnan mo kung hindi mo ito nakikita, ito ay para malaman ang kasalukuyang mga pangyayari, dapat alam mo rin ang yugto sa huli, iligtas kami sa paggawa nito. Ang mukha ni Bai Shushan ay sobrang pangit, ang nanginginig niyang katawan, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa puntong ito, ano pa ang maaari niyang gawin maliban sa ibigay ang ari-arian ng pamilya Bai? Zontang, kunin mo ang selyo. Dahan-dahang ipinikit ni Bai Shushan ang kanyang mga mata, at tila tumanda ng ilang sandali. Lolo, gusto ba talaga naming ibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Bai? Kinagat ni Bai Zontang ang kanyang mga ngipin, siya ay labis na namimagati, siya ay nabalisa sa mga ari-arian ng pamilya Bai, at siya ay nahihirapan din sa katawan ni Bai Shushan. Bayaran mo, ano ang magagawa natin kung hindi natin ito binayaran? Ikinaway ni Bai Shushan ang kanyang kamay. Si Bai Zontang ay wala ring magawa, kaya maaari lamang niyang alisin ang selyo ni Bai Shushan. Sabi ko kung gusto mong takpan ang pamilya Bai, siguradong tatakpan mo. Kung gusto mong makinabang sa pamilya Bai, tanungin mo ba ako? Sa sandaling ito, dahan-dahang pumasok si David. Kabanata 10:18. Nang makitang lumitaw si David, tuwang-tuwa sina Bai Shushan at Bai Zontang. Ginoo. Shen. Biglang tumayo si Bai Shushan at tuwang-tuwa na sumigaw. Lumapit si David kay Bai Shushan, pinaupo si Bai Shushan, pagkatapos ay lumingon kay Qin Shaotian at Qin Shaoxian at sinabing, sa kaunting kakayahan mo, gusto mo bang isama ang pamilya Bai? Sa pagtingin kay David, napakapangit ng mga mukha ni na Qin Shaotian at Qin Shaoxian. Hindi nila inaasahan na darating si David, at sa pagtingin kay David, paano siya masusugatan? David, ako? Nandito lang kami para pag-usapan ang negosyo ng normal. Tumayo si Qin Shaoxian mula sa kanyang upuan. Bagamat isa rin siyang wazong, si Qin Shaoxian ay lubos na nakakaalam sa sarili, at alam niyang hindi siya ang kalaban ni David. Nang mapatay ni David si Ichiro Watanabe sa isang internasyonal na kompetisyon, alam ni Qin Shaoxian sa oras na iyon na hindi na siya ang kalaban ni David. Ngayong lumipas na ang yugtong ito, halatang tumaas ng husto ang aura ni David, at hindi na kalaban si Qin Shaoxian. David, hindi ka ba pinapahalagahan? Si Qin Shaotian ay nataranta at nabigla. Malubhang nasaktan. Ngumisi si David, sa pag-asa lang sa mga paninda ni Go Away, seryoso mo rin ba akong saktan? Ang mga mata ni David ay puno ng paghamak, ngunit ang pangungusap na ito ay naging sanhi ng isang bagyo sa puso ng magkapatid na Qin. Ang Go Away ay ang tugatog ng wazong, at sa pagpindot ng isang daliri, maaari silang maalis. Wala man lang pakialam si David sa ganyang tao. David, nandito lang kami para pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Dahil ayaw magsalita ni Patriarch Bai, aalis kami kaagad. Sabi ni Qin Shaoxian, Commandant kay Angel Qin Shao, at agad na gustong kunin ang mga tao. Gusto mong pumunta. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, pagkatapos ay kaway ng kamay, diretsyong isinara ang dalawang pinto. Agad na naging pangit ang mga ekspresyon ni na Qin Shaoxian at Qin Shaotian, at tumingin sila kay David. David, kami. May gustong sabihin si Qin Shaoxian, ngunit naputol ito ng kaway ni David.
Wala akong pakialam kung nandito ka para makipag-usap sa negosyo o hindi, masama ang pakiramdam ko ngayon, kaya dapat mamatay kayong dalawa. Mahinahong sabi ni David. Ang isang mahusay na master, isang wazong, sa mata ni David, ay pumatay kung sasabihin niya. Parang kinurot ang dalawang langgam hanggang mamatay. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Shaoxian, David, huwag masyadong linlangan ang mga tao, bagamat mas malakas ang iyong lakas kaysa sa akin, ngunit kung magsusumikap ako, maaari kong damaloy ang dugo dito. Dugo sa ilog. Ganun din ang bibig ni David, wala kang ganyang kakayahan. Pagkatapos magsalita ni David, biglang sumabog ang aura sa kanyang katawan, at ang nakakatakot na aura na ito ay direktang bomb-alot sa magkapatid na Qin. Naramdaman ng nakakatakot na hininga sa katawan ni David, napaluhod si Qin Shaotian kasabay ng isang kalabog, at may mga bitek sa lupa sa ilalim ng kanyang mga tuhod. At si Qin Shaoxian, na si Wazong, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nilabanan ang pamimilit na ito. Tiningnan ni David ang dalawa na may maluwag na ekspresyon, puno ng paghamak ang mga mata. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ilog ng dugo. Bumagsak ang boses ni David. Bang! Biglang naramdaman ni Qin Shaoxian ang isang putok sa kanyang tainga, inikot ang kanyang ulo upang tumingin, at ang buong tao ay direktang sumuka. Nakita ko si Qin Shaoxian na nakaluhod sa lupa, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ulo ay direktang nadurog ng malaking pamimilit, at ang dugo ay tumalsik sa buong sahig. Pangatlong kapatid. Sumigaw si Qin Shaoxian na may pulang mga mata. Habang ang iba ay tulala, hindi kumikibo si David, ngunit diretso niyang hinaipan ang ulo ni Qin Shaotian, na hindi nila kapanipaniwala. Nang makita ni Bai Shushan ang eksenang ito, natuwa siya at tuwang-tuwa. Kung mas malakas si David, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanilang pamilyang Bai. Mukhang tama ang taya niya sa pagtaya sa pamilya Bai kay David. David, inawi kita. Tumingin si Qin Shaoxian kay Qin Shaotian na namatay ng malungkot, ang kanyang mga mata ay pula, at umungal siya at gustong sumugod kay David. Kabanata 10:19. Nagsimulang pumutok ang aura ng martial arts ni Qin Shaoxian, at nagsimulang umihip ang nagngangalit na hangin sa buong bulwagan. Sa pagtingin sa nakakabaliw na anyo ni Qin Shaoxian, idiniin ni David ang kanyang palad, at isang gintong liwanag na nakikita ng mata ang direktang nakakulong kay Qin Shaoxian, at ang hininga ni Qin Shaoxian ay agad na nawala ng walang bakas. Ang katawan ni Qin Shaoxian ay mahigpit na ikinulong ng gintong liwanag na ito, at ang malaking pressure ay patuloy na nagmumula sa kanyang paligid. Para itong dalawang high-speed na kotse na may Qin Shaoxian sa gitna. Kinagat ni Qin Shaoxian ang kanyang mga ngipin, desperado na nilalabanan ang pressure na ito. Hindi nagtagal, nagsimulang dumyugo ang 7 orifice ni Qin Shaoxian, at ang kanyang katawan ay nabaluktot at na-deform. Bang! Isa pang malakas na ingay, parang nabutas ang lobo. Ang buong katawan ni Qin Shaoxian ay direktang nadurog ng malaking presyon, at ang madugong aura ay agad na kumalat. Ang mga miyembro ng pamilya Ho na nakakita sa eksenang ito ay tumakbo palayo sa takot. Sa huli, ilang nakatatandang miyembro ng pamilya Bai ang naiwan na nakatitig sa eksenang nasa harapan nila dahil sa gulat. Matanda Bai, patay na ang mga kapatid ng pamilya Qin. Sana ay magagamit mo ang pinakamabilis na bilis para isama ang pamilya Ho. Tumingin si David sa Bai Shushan Road. Nabigla pa rin si Bai Shushan, nang marinig niya itong sinabi ni David, muli siyang tumango, okay sige. Sa hinaharap, ang iyong pamilyang Bai ang magiging tagapagsalita ko sa Kyoto Business Circle. I-announce ko ito sa media mamaya. Kung may pagdududa si Bai Lao, maaari niya itong itaas ngayon. Kung i-aanonsyo ko ito, malamang na magiging handa ang pamilya Bai na dumanas ng maraming suntok. Direktang sinundan ni David si Bai Shusan. Dahil balak ni David na sundin ang Martial Arts Alliance hanggang sa wakas, kailangan niyang ipaliwanag ng maaga ang mga salita. Ayaw niyang mapunta sa kritikal na yugto, at magkakaroon ng eksena ng pagtataksil at paghihiwalay tulad ngayon. Hindi, isang karangalan ng aking pamilyang Bai na makasunod sa utos ni Mr. Chen, at ito ay isang 10,000 taon na pagpapala mula sa aking pamilyang Bai. Hindi nagatubili si Bai Shushan. Dahil nasaksihan niya ang paglaki ni David sa kanyang sariling mga mata, sa loob lamang ng ilang buwan, si David ay umunlad mula sa isang hindi kilalang junior hanggang sa isang figure na nagpapasakit sa Kyoto Martial Arts Alliance.
Tumango si David na may kasiyahan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para sumulyap sa matataas na antas ng mga executive ni Manager Tian, at sa ganitong tingin lang, takot na sila kaya bumagsak sila sa lupa ng may kalabog. Guro, mali ako? Mali ako? Pinilit akong walang gawin ng Chin Xiao Tian na iyon, patawarin mo sana ako. Si Manager Tian ay lumuhad sa lupa at umiyak kay Bai Shushan. Malamig na tiningnan ni Bai Shushan ang ilang mga high-level executive na nakaluhod sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay, siya ang pinakanagkanulo sa kanya. Ginoo. Shen, paano mo haharapin ang mga taong ito? Tanong ni Bai Shushan kay David. Ngayong ang pamilya Bai ay nasa ilalim na ng utos ni David, syempre may mga bagay na dapat marinig ni David. Kaya mo ang sarili mo. Mahinang sabi ni David. Tumingin si Bai Shushan kay Manager Tian, na nakaluhod sa lupa, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, may tao, kalad ka rin ang traidor na ito palabas sa akin, bugbugin siya hanggang mamatay, kukumpiskahin ng iba ang lahat ng ari-arian ng pamilya, umalis ka sa pamilya Bai. Bagamat matanda na si Bai Shushan, siya ay walang awa sa kanyang trabaho. Gayunpaman, sa pamamahala ng gayong malaking pamilya, ang isa ay dapat na malupit, dahil ang tinatawag na kabaitan ay hindi kumokontrol sa hukbo at ang katwiran ay hindi kumokontrol sa kayamanan. Matapos makitungo sa ilang nakatatandang miyembro ng pamilya Bai, naglabas si David ng isang maliit na bote ng porselana mula sa kanyang mga braso. Zontang, maraming body training pills dito. Kailangan mong gamitin ang mga table tasks para magsanay ng higit pa at pagbutihin ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Alam ni David na sa kanyang sarili, hindi niya laging mapoprotektahan ang kaligtasan ng pamilya Bai. Kinailangan niyang humanap ng paraan para mapabuti ang lakas ng pamilya Bai. Tuwang-tuwang ininom ni Bai Zontang ang body training pill, at paulit-ulit na nagpasalamat, salamat, Mr. Chen, salamat, Mr. Chen. Sa hinaharap, hihilingin ko kay Yao Shenggo na regular na maghatid ng mga medicinal pill sa pamilya Bai. Pipili si Elder Bai ng ilang mahuhusay, matatalino at maaasahang mga tao para pahusayin ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon. Hindi magtatagal bago tayo magkakaroon ng madugong labanan. Ang mga mata ni David ay kumikislap sa kabangisan. Alam ni David na kung gugustuhin niyang iligtas ang kanyang ina sa lalong madaling panahon, masyadong matagal ang pag-asa sa sarili niyang lakas, at ayaw niyang maghintay ng masyadong matagal. Nais niyang pagsamahin ang kanyang mga puwersa hanggat maaari, at pagkatapos ay lumaban hanggang kamatayan kasama ang pamilyang Long. Nakakalungkot lang na may 13 pasukan sa Dragon Sect, at ngayon 3 na lang sa kanila ang matatagpuan. Hindi alam ni David kung saan ang ibang pasukan. Kabanata 1020. Kyoto Budo Alliance. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasanay, ang pinsala ni Go Wei ay bumuti ng husto, hindi pa banggitin kung gaano kapangit ang mukha ni Go Wei sa sandaling ito. Pangit din ang hitsura ni Long Jingguo, dahil sa araw na ito, hinayaan ni David ang Huying Mountain Villian na isama ang lahat ng puwersa ng pamilya Pilimen at Xuanyuan, at sinamantala rin ng pamilya ni Bai ang pagkakataon na isama ang pamilya ni Qin. Parehong alam ng Shadowless Villa at ng pamilyang Bai na impluwensya iyon ni David, kaya biglang lumawak ng husto ang impluwensya ni David sa Kyoto. Nang tumahimik sina Go Wei at Long Jingguo, biglang pumasok si Zhu Jishan. Ang kakampi. Tumayo si Go Wei at may gustong sabihin, ngunit naputol ito ng kaway ni Zhu Jishan. Alam ko na, kakaunti lang ang mga pamilyang maliliit na sekta, at dahil gusto ito ni David, hayaan siyang kunin. Naisip niyang walang muwang na sa kapangyarihang ito, makakamit niya ang matatag na posisyon sa Kyoto, na sadyang kakaiba. Ngumiti si Zhu Jishan ng may pagkadismaya, at pagkatapos ay sinabi, Go Wei, naaalala mo ba ang babaeng sinabi mo sa akin? Tandaan. Tumango si Go Wei. Magdala ka ng isang tao upang arestuhin ako ngayon, ngunit tandaan, hindi mo siya dapat saktan, pabayaan na patayin siya, o wala sa inyo ang gugustuhing mabuhay. Sabi ni Zhu Jishan na may seryosong mukha. Sa pagtingin sa hitsura ni Zhu Jishan, alam ni Go Wei na si Sonya ay napakahalaga sa Martial Arts Alliance. Dapat ito ang nalaman ni Zhu Jishan. Alam ko. Tumango si Go Wei, at pagkatapos ay nakatagpo ng ilang pangwalong ranggo ng Wazong sa alyansa, at pumunta upang suluhin si Sonya ng magkasama. Naglakad pabalik si Go Wei, at tumingin si Zhu Jishan kay Long Jingguo, Long Patriarch, ano ang problema mo?
Sana ang pinuno ng alyansa, ang aking anak ay nabugbog ng ganyan ni David, ang aming Long pamilya ay hindi makalunok ng hininga na ito, kaya gusto kong makipag-usap sa pinuno ng alyansa, hayaan ang aking Long pamilya na lumapit at turuan si David ng isang magandang leksyon. Sabi ni Long Jingguo kay Zhu Jishan. Si Long Jingguo ay hindi para sa paghihiganti, natatakot siya na pagkatapos mahuli ng alyansa ng martial arts si David, pahirapan niya si David hanggang mamatay, pagkatapos ay wala ng kapangyarihan si Long Jingguo na banta si Long Ruotong, at ang sekretong gusto niyang malaman ay hindi na kailanman magiging nakalimutan. Hindi malalaman. Iyon ang dahilan kung bakit natagpuan niya si Zhu Jishan, at nais na dalhin ang usapin ng pakikitungo kay David sa pamilyang Long. Hanggat nahuhuli niya si David, hindi siya naniniwalang hindi susuko si Long Ruotong. Patriarch Long, makatuwiran na nagsalita ka. I want to give this face, but Mr. Shi has already issued 3 documents. Si David ay hindi makagalaw sa ngayon, ngunit hindi siya makakalukso ng matagal. Sabi ni Zhu Jishan na may problema sa mukha. Nang marinig na si Ji Shi ay binanggit ni Zhu Jishan, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Long Jingguo, at sa wakas ay tumanggo na lamang siya ng walang magawa, kung gayon, hahayaan lamang natin ang David na iyon na tumalon sa loob ng 2 araw, ngunit ang aking anak ay binugbog ng ganoon. Hindi ako makahinga. Patriarch Long, kung hindi ka makahinga, mayroon akong solusyon. Nagliwanag ang mga mata ni Zhu Jishan, at pagkatapos ay bumulong siya ng ilang salita sa tainga ni Long Jingguo. Matapos itong marinig ni Long Jingguo, bahagyang natigilan siya, sana ang pinuno ng alyansa, ako, natatakot ako na si Shaoer ay hindi ang kalaban ni David, hindi ba ito nakakahiya sa oras na iyon? Huwag kang mag-alala, bagamat maganda ang talento ni David, ang kanyang lakas ay hindi mas mataas kaysa kay Long Xiao, hindi banggitin na alam ko na ang iyong Long pamilya ay mayroon pa ring banal na sandata. Maglalakas loob ka bang patayin ang iyong anak? Bahagyang ngumiti si Zhu Jishan. Totoo yan. Tumanggo si Long Jingguo, babalik ako at maghahanda para sa labanan sa forum. Tinapik ni Zhu Jishan ang balikat ni Long Jingguo, huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon, bibigyan ko si Long Xiao ng malaking regalo. Salamat, Confederate Lord. Masayang sabi ni Long Jingguo. Pagkaalis ni Long Jingguo, dahan-dahang umakyat si Zhu Jishan sa pinakamataas na tore ng Martial Arts Alliance. Mula rito, makikita mo ang buong maunlad na Kyoto. Kung ang babaeng iyon ay talagang isang espiritong katawan, pagdating ng panahon, ang aking banal na kapangyarihan ay magiging perpekto. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhu Jishan. Walang anino na bilya. Sa tulong ni Sonya at Gullinger, kinailangan lamang ni Zhao Liguo ng isang araw para ganap na maidala ang kapangyarihan ng Pilimen at pamilya ni Xuanyuan sa ilalim ng utos ng Huying Mountain Villa. Ginoo. Masyadong makapangyarihan sina Chen, Miss Su at Miss Gu. Hindi naman inferior sa akin ang lakas ng 2 babae. Sa murang edad, sa sobrang lakas, sila ay talagang mga bayani sa mga kababaihan. Nakita ni Zhao Liguo ang lakas ng 2 tao, at sinabi niya ito. Ito ay medyo nakakahiyang purihin sina Sonya at Gullinger. Nakaharap ka ba ng anumang mga hadlang mula sa Martial Arts Alliance nang isama mo ang puwersa ng Thundergate at Xuanyuan family? Tanong ni David. Hindi. Wala man lang gumagalaw, not to mention the Martial Dao Alliance, even the other sect family have no movement, it's really strange, you must know that the sect families have noses na mas matalino pa sa aso, know this afterwards, tiyak na papasok ako at makakakuha ng ilang mga benepisyo. Kakaibang sabi ni Zhao Liguo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.